magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa iyo, Father. Yun. Sa lahat rin po ng sumubaybay sa ating live streaming, sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart, magandang umaga rin sa inyo diyan, sa inyong mga tatahanan. Kung napapansin ninyo po, meron tayong bisitang imahe dito, no? Ng Our Lady of Peña Francia. So sa isa sa mga chapel po natin dito sa mission station, Our Lady of the Sacred Heart, ipinagdiriwang po nila ngayon sa araw na ito ang kanilang kapistahan. So happy fiesta sa inyong lahat diyan, sa mga mananampalataya diyan sa ating kapilya ng Our Lady of Peña Francia. Sa kanilang presidente at sa lahat ng opisyalis at mga nasakupan diyan, happy fiesta sa inyong lahat kay Ate Ana Apuad. No? Happy fiesta sa inyong lahat diyan, ate. Kung napapansin ninyo, every time na magmimisa ako sa inyo, minsan nagjo-joke kami nung pagkasama ko pang si Reverend na Father na yun, si Father Michael. Sabi ko, happy fiesta every time na matapos tayong magmimisa sa inyo, regular mass, monthly mass. Kasi tunay ngang pinaghahandaan nyo talaga ang inyong mga pagsasalo every time na mag-gather tayo sa inyong regular na misa. Hindi lamang kayo, pati rin yung ibang mga kapilya natin, pinaghahandaan. Pero kayo, meron talaga kayong parang something sa inyong samahan na nandun talaga yung tuwa, sigla, paghahanda every time na you gather as one, as a chapel. And I do hope patuloy niyong gawin yan bilang isang komunidad, bilang isang kapilya. No? Sapagkat ito ang siyang mabibigay sa inyo ng tunay na diwa bilang isang simbahan. So ngayon po mga kapatid, dadako na tayo sa ating ebanghelyo, mga pagbasa. Kung napapansin po ninyo, ito po'y napapanahon talaga sa ngayon. Sa ating ebanghelyo kasi, ito ang siyang pinagtatalunan, pinag-uusapan ng mga alagad ni Jesus, ng kanyang mga disipulo. Ang tanong dito, sino ba sa kanila ang pinakadakila? Kung napapansin ninyo, yung ating nadidinig, yung ating nakikita sa telebisyon, yung ating nasa-scroll sa ating mga cellphones, sa mga gadgets, marahil ito po ay patungkol yung iba doon kung sino ang pinakadakila. Sa larangan po ng edukasyon, dati po, alam ko, kung hindi man lahat, almost all of us, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang kung paano ba dapat maging dakila. Una na diyan, kailangan magiging honor student tayo. Kailangan una tayo sa ibang estudyante. Kailangan nandun tayo laging nasa una, laging nasa unahan. Kaya lang minsan, ito yung nagiging upbringing na natin. Sa lahat ng larangan, ito yung sa ating nabibit-bit. Kailangan laging una tayo. Kailangan lagi tayo nakikita, nandun tayo nag-i-excel. Ito na ngayon ang problema, ang dilema. Kung dati bata ang siyang gumagawa lahat, ngayon hindi lang bata, pati na mga magulang. Kaya yung iba, yung ibang mga teachers, mga guro tayo dito, tuwang-tuwa na lamang, natatawa na lamang, natutuwa sapagkat hindi na labanan sa mga bata. Hindi na labanan ang utak ng mga bata, kundi kasama na ang kanilang mga magulang. Kasi yun na nga yung gusto ng mga magulang, kailangan maging una sa lahat, laging nauuna ang kanilang mamahal sa buhay, ang kanilang mga anak. So yun yung isa sa mga trainings natin na nadadala natin. Sa larangan naman ng politika, kung napapansin ninyo, nabibingi na tayo ngayon. No? Kanya-kanya ng palabas. Kung paano ba sila nagiging kilala, kung paano ba sila nagiging dakila sa kanilang sarili. Kanya-kanya ng palabas sa kanilang mga kagalingan sa buhay. Kanya-kanya ng palabas na magagandang pakikitungo. Kanya-kanya ng palabas sa kanilang ipinapakita kung sino sila, paano sila ikasalamuha. At kanya-kanya ring palabas sa mga baho ng isa't isa, lalo na pagkontra. So ito po ang siyang mga iilan sa atin na mga pamantasan, iilan sa atin pamamaraan para pagpapakilala kung sino at ano tayo bilang isang tao. Sa simbahan naman, ganun din. Dati pa lang, ipinapakita din natin kung sinong dakila sa atin. I remember one time, isang talk ni Michelangelo, isang ex-seminarian, isang komedyante, isang artista, sabi niya one time, meron diyan mga batikang katikista, naglilingkod sa simbahan, lahat-lahat. Pero mga batikang chismosa, chismoso,
Pero ganon din, hindi lamang po pati na rin po mga kaparian, pati na rin po yung mga ilang kamadrihan. Minsan kasi ang bungad agad pagpasok ng simbahan, anong chika? Hindi yun agad yung mapag-usapan, chika, chismis. Hindi po yung kung ano yung dapat. Kaya lang, ito yung nakasanayan natin. Nag-i-enjoy tayo, natutuwa tayo. So ito yung mukha ng mundo kung saan tayo nasanay. Pero ganun pa man, sa ating mga pagbasa, ipinapaalala sa atin ngayon, paano ba maging dakila? Sino ba ang maging dakila? Ito yung siyang pinagtatalunan ng mga disipulo ni Jesus. Secretly, they are talking about it. No? Ito naman tayo sa ating banda. Kailangan nating tingnan, sa anong pamaraan ba tayo naging dakila? Kailangan nating i-cross-check sa mga suggestion, sa mga rekomendasyon ni Jesus para sa ating lahat base sa ating ebanghelyo. Sinasabi na dito, kung gusto nating maging dakila, kailangan nasa huli tayo. Kailangan mapagkumbaba tayo. At higit sa lahat, kailangan paglingkuran natin ang lahat. Lalo na yung mga aba, lalo na yung mga nangangailangan. Napakasadyang napapanahon talaga ito para sa ating lahat. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kung atin ding titingnan, ang daming nangangailangan, no? Ang daming sumisigaw sa ngayon. Ang daming humihingi ng tulong na minsan hindi mo na nga alam kung paano mo mapaabot ang iyong tulong sa kanila. So dinami-dami nang humihingi ng tulong. Minsan nga yung iba, sabi ko, naku, one time I posted, sabi ko, totoo lang sana itong napanalunan ko. Mas marami bang matutulungan? May nag-message sa akin doon sa aking cellphone number na nanalo ako. Ay alam ko naman na isa yun sa mga modus, mga scam sa ngayon. Sabi ko, napakahirap pag ganito, no? Sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, ay meron pa rin mga taong ganito. Sinasakyan nila ang panahon. Sinasakyan nila kung anong meron sa ngayon. Kaya mas lalong naghihirap ang taong bayan. Kaya mas lalong nahihirapan tayong umusad. Mas lalong nahihirapan na mag-step up. Kasi ito ang siyang pinagtatalunan natin sa ngayon. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin natin ipinapakita kung sino ang dakila. Patuloy pa rin nating inuusig kung ano yung ating maibigay. Mga kapatid, napakaganda po ng paalala sa ating mga pagbasa sa ngayon. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kung ating din napapansin, sa panahon ng pandemya, inilapit tayo ng Diyos kung ano ang siyang totoong magpapadakila sa atin. At yan ay ang ating pagpapakumbaba. Kung napapansin natin, for how many years, we've been doing our best. Diba kung napapansin natin, yung iba napaka-gifted in terms sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pag-aaral. Ang dami ng kadugtong sa kanilang mga pangalan, mga titles. Mga doktor, meron tayong mga doktor, kung dami-dami ng mga titulo sa kanilang buhay, kung ano namang meron diyan na mga titulo, karugtong ng kanilang mga pangalan. Pero ngayon sa panahon ng pandemya, ipinapakita sa atin ng Diyos na walang ito. No? Walang saysay. Yung iba, mayroong mga anak na doktor, pero hindi nila nagawa ng paraan ng kanilang mga magulang na nagkasakit na tamaan ng virus. Sadyang napakahirap sa ngayon. Ano ba ito nangyayari sa atin sa ngayon? Ito po'y pagpapakita sa atin na ito ang siyang tunay na pagpapadakila. Yung pagpapakumbaba. Na kahit anumang meron sa atin, ipinapaalala sa atin, ito ihiram lamang sa Diyos. Minsan kasi, itinataas natin lalo yung ating sarili. No? Lalo na pag meron tayong maabot sa buhay, minsan ipiagsisigawan natin yan. Siguro once, twice, okay na yon. Pero in your whole life, you will be singing, you will be shouting na ang lahat ng ito'y gawa mo lahat, na ang lahat ng ito'y paghihirap mo lahat. Siguro mag-iiba na yon. Sapagkat matatamaan, mapupoison ang iyong pagkikisalamuha sa ibang tao. You remember, minsan mayabangan ng isang tao sa iyo, lalayo sa iyo. Minsan may iba na ang pagkitungo ng isang tao sa iyo dahil ibang-iba ka na, hindi ka na kilala. Siguro mga kapatid, nakakalimutan kasi natin minsan na sa bawat hamon sa buhay, sa ating paglalakbay, ano bang meron sa atin diyan? Kailangan alamin natin kung sino tayo. Anong pinanggalingan natin?
Kasi kung hindi natin alamin, makakalimutan nating magpapakumbaba. Makakalimutan nating bumaba. Doon lang tayo mag-i-enjoy sa itaas. Ipagdasal natin mga kapatid na sana sa ating pagpatuloy sa ating buhay, nawa, mabuksan yung ating puso, na kung ano man itong itinuturo sa atin sa mga pagbasa sa ngayon ni Jesus para sa ating lahat, ay ating magawa. Lalo na itong kanyang sinabi na maging lingkod sa lahat. Marahil, hindi sa lahat ng panahon, tayo makatulong financially. Baka mamaya sa ibang paraan. Baka mamaya sa ibang pamamaraan. Makakatulong tayo sa ating kapwang nangangailangan. Lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon na sobrang hirap. No? Kahit na makakausap lang, kahit na ano mangyaroon din sa inyo dyan, pagdidirian ka pa. No? Nilalayuan ka. Hindi lamang sa posisyon, kundi kung anong sakit na meron ka ngayon. Pagdidirian ka, lalayuan ka. Kung ito ang siyang ginagawa natin sa ating buhay, hindi po tayo dakila. Hindi po tayo dakila sa mata ng Diyos. Nanatili tayong dakila base lamang sa ating pagtingin dito sa mundong ito. Sa mga kapatid, isang napagandang paalala sa ating lahat, nawa sa ating pabatuloy sa ating buhay. Tunay ngang sundan natin itong hamon ng Diyos ni Jesus para sa ating lahat kung paano maging dakila. Una, kailangan nating maging huli, hindi laging nauuna. At pangalawa, kailangan nating maging mapagkumbaba. At pangatlo, maging lingkod tayo sa mga kapwa-tao, lalo na sa mga nangangailangan. Ang siyang mapagkumbaba, ang tunay na dakila sa Diyos na mapagpala. Siya nawa.